The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Narito na ang programang pinakaabangan ng mga Tuwigarawenyo. Programang magbibigay ng mga mahalagang impormasyon ukol sa mga plano, proyekto at serbisyong nakikita, serbisyong nadarama, serbisyong tiyak na maaasahan. Hatid sa inyo ng pamahalaang panlunsod ng Tuwigaraw sa pamumuno ni Mayor Myla Tingke. Ayan at magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa ating mga 49 na barangay, sa ating mga barangay captain, barangay kagawad, barangay nutrition scholar, barangay daycare worker, barangay health worker, sa ating mga lupong tagapamayapa, sa ating mga barangay tanod, maging sa ating barangay information officer at sa ating mga Puro Information Officer. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po inyong makasama sa loob po ng 30 minutong pagbibigay o paghahatid sa inyo ng balita at informasyon kaganapan dito sa siyudad ng Tuguegarao. At dito po ipapakilala ang ating kasama dito sa programang ito. Walang iba kundi si kasamang Munding Padya. Yeah, magandang umaga. Kasamang Sherwin. Good morning sa ating lahat, sa ating mga taga-subaybay dito po sa ating Balatuntunan. At maya-maya lang po ng konti ay makakasama rin natin ang ating buting Mayor Myla Tingke para po sa isang makabuluhang talakayan dito po sa ating Balatuntunan ngayong araw ng Miyerkules. Ayan, at syempre, kasama Munding, ang dami, no? Ang daming mga ganap. Bagamat ang ating buting mayor ay nagtungo sa Maynila. Alam mo, kasama Munding, pagka pupunta sa Maynila ang ating buting mayor, pagbalik yan, meron na namang magandang balita sa ating mga kababayan dito sa siyudad ng Tuguegarao. Ayun. At syempre, yung katulad ng binabanggit natin na magandang balita, ay nasa linya na ba? Wala pa, no? So, ito nga, no, yung magandang balita kasama Munding. Siguro, tatalakayan din ni Mayor Mami yung kanyang pagpunta sa US Embassy. Oo. Para doon sa USA kasama Munding. Para mapalakas yung yung kangay partnership. Dahil yan naman lagi yung binabanggit ng ating buting mayor, we need partners para po sa patuloy na pagpapaunlad pa dito po sa ating lungsod ng Tuguegarao. And ito ay parang follow-up meeting lang kasamang Sherwin because before ay yun mismong taga USAID ang on environment, no, ang pumunta kay Mayor Myla Tingke. Nagkaroon sila ng courtesy visit, and then doon initial ay pinag-usapan po kung ano po yung mga pwedeng pasukan nila na partnership, collaboration kumbaga between the USAID at ng LGU Tuguegarao. And nung nababanggit mo nga na pagpunta niya sa Metro Manila, nagpunta sa US Embassy para to finalize, yun po mga initial na pag-usapan nila during their courtesy visit with Mayor Myla Tingke. At doon nga, mukhang sealed na, kumbaga, naselyuhan na yung partnership na yan. At yung magiging focus ng pagtutulungan sa pagitan nga po ng US Aid and LGU partnership ay yung pagpapalakas sa solid waste management, Yes. Solid waste management capacity. At saka yun pong disaster risk preparedness. Yan po yung dalawang bagay na unang napagkasunduan na pagtutulungan sa pagitan nga po ng USAID at saka ng LGU Tuguegarao kasamang Sherwin. Yung kailaman nito kasamang Munding, ay yung meron kasing mga issues o usapin na itinatahi sa ating buting mayor. Yung usapin ng Chinese, ito naman po, nakita nyo naman po. Iba't ibang mga foreign dignitaries ang nakakausap po at dumadalo po sa city government para sa pagkikipagtulungan. Ito po yung kainaman nito. Huwag lang po tayo mag-focus sa usapin ng Chinese. Dahil ang pinag-uusapan po natin ito USAID kasama Munding. At binabanggit ko nga kanina, tama ka ron, naselyuhan na yung partnership o yung pagkakaisa sa pagitan ng US at ng LGU Tuguegarao. In fact, sabi nga ni Mayor palagi, inclusive ito, inclusive governance. Hindi po yung nag-exclusive lang tayo, pinipili lang natin yung mga pwede nating makakatulungan, makakapartner, para po sa pagpapahalaga, pagpapaunlad sa ating lungsod ng Tuguegarao,
kung maalala mo rin kasamang Sherwin, but even yung mga taga yung military, US military forces na bumibisita rito, nagkakaroon din sila ng courtesy call with mayor, no? At yun, lahat naman, sabi na nga ng ating mayor, ay pinagbibigyan natin lahat. Lahat gusto natin magiging kaibigan. Wala tayong dapat na magiging kaaway sapagkat lahat ng mga pumupunta sa atin ay nasisiguro natin na makakatulungan natin dito po sa ating mga pangangailangan sa ating lungsod. So ito po yung binabanggit lagi ng ating mayor. Inclusive ito, hindi o exclusive sa particular na tao lang, particular na sektor lang, kundi lahat gusto ni mayor magkakasama. Whether foreigner, no, na gustong tumulong sa ating lungsod, lahat po yan tinatanggap po ng ating mayor. Whether it's foreigner or local. Local, oo. Ay talagang bukas ang pintuan po ng city government. Basta pinag-uusapan dito ay yung progreso o yung pag-unlad ng ating syudad. Oo. Kasi yung mga BPO, kasama Munding, unti-unti na rin nagpapasukan at nagbibigay ng kanilang interest na mag-put up ng kanilang negosyo dito sa syudad ng Tugigaraw. At yung initial na pag-uusapan, maganda rito para dun sa mga makukuha na magtrabaho is Yes. Work from home. Yeah, work from home. 300 yan. 300 na individual ang maaaring magtrabaho work from home. Kasi ito ay habang siguro ay meron pang mga gusali na itatayo siguro ang BPO dito sa syudad ng Tugigaraw o maghahanap na siguro ng mga bakanting gusali na pwedeng paglagakan ng kanilang mga trabahante para sa BPO. Ito nga itong mga pumapasok dito sa syudad ng Tugigaraw. Imagine na kasama ang Munding, dati isa lang, ngayon 5 na ang nagbibigay ng kanilang interest para mag-put up ng kanilang negosyo dito sa syudad ng Tugigaraw. Yan yung ganda, yung beauty ng pagkakaroon ng connections, ng kooperasyon doon sa iba't ibang mga business industries upang mapaganda yung samahan, and of course yung ginagawa na ng ating mayor na pagkikait sa kanila to invest dito po sa Tugigaraw City. Sabi nga ni mayor bakit doon pa sa Cebu masyado nang siksikan doon? Bakit doon pa sa Metro Manila masyado na rin siksikan doon? Why not in Region 2? Why not in Tugigaraw? Why not in Tugigaraw? Kasi ito maluwag ang lupain natin dito, maraming mga magagaling dito sa Tugig, no? Na pinoproduce po ang ating mga paaralan, ang ating mga pamantasan, na pinoproduce ng mga magagaling at mahuhusay ng mga estudyante. No? At ito nga yung sasabi natin potential na itong Tugigaraw na ito. Kasi una-una, pinag-uusapan dito, papasok ba yung mga dito kung magulo dito sa Tugigaraw? No? Yung unang-unang titingnan ng mga investors ay yung sabi natin peace and order situation. Correct. Ng ating lugar. Makita naman nila, maayos. Yeah. Disiplina ang mga tao. Mahusay ang liderato ng mayor. So, bakit hindi ka magkakaroon ng kumpiyansa para mag-invest dito sa syudad ng Tugigaraw? Di ba? Kung ikaw ay isang investor. Yeah. Nababanggit mo na rin lang yung peace and order situation kamo nga. And nakita ko doon sa post ni Mayor May na nagpapasalamat na siya kay Police Colonel Richard Gatan, dahil nga po sa, of course, yung kanyang naiambag na kagalingan para mapanatili yung pong kaayusan dito po sa lungsod ng Tugigaraw during his stint as the Chief of Police. Kung maalala mo, yung mabilis na pagresolba ng PNP Tugigaraw. Doon sa nangyari na pagnanakaw dyan po sa isang grocery dito, malaking grocery, mabilis po yung ginawang pagtukon dito. In just a matter of 2 days, marami sila, marami yung mga involved dito, marami po yung mga nasangkot na nasa iba't ibang lugar, magkakasama, pero iba't ibang lugar yung kanilang pinanggalingan, yet nagawa po ng PNP Tugigaraw na agad mahuli ang mga ito. So yan yung nababanggit na rin lang kasi yung peace and order situation kasamang Sherwin. Kaya ina-acknowledge din natin yung naging effort ni Police Colonel Richard Gatan na nagpaalam na yata kay Mayor May para po sa pagiging hepe ng Tugigaraw City Police Station. At ang papalit sa kanya, nandiyan nga yung officer in charge, si Police Colonel Lieutenant Colonel Jonalyn Tecbobolan. Yeah. Tayo ay nagpapasalamat at mataas na pagsaludo dahil sa iyong dedikasyon at yung pagmamahal mo sa iyong sinumpaang tungkulin
na protektahan ang ating mga kababayan dito sa siyudad ng Tuguegarao. Kami po mula sa Tuguegarao City Information Office ay nagpapasalamat sa inyong serbisyo na ibinigay po dito sa ating siyudad na Tuguegarao. Pareho pala sila Police Lieutenant Colonel, no? Anyway, so maraming salamat, Colonel Richard. Ang Tuguegarao City Information Office kasi ay nakamasid doon ho sa naging saksi dito po sa iyong mga naging accomplishment bilang hepe ng Tuguegarao City Police Station. And of course, kasamang Sherwin, medyo napagod yata si Mayor Mai sa kanyang pag-ikot, no? Kahapon, sapagkat alam naman natin na kapag graduation ceremonies ay hindi ho pinapalampas ng iba't ibang mga educational institutions dito na maimbitahan po ang ating butihing mayor, para maging guest, sa kanilang mga graduation ceremonies and recognition ceremonies, At kaya siguro naging busy ang ating mayor. Ayun, nasa linya na. Nasa linya na, oh. Nasa linya na ang ating butihing mayor. Alam ko, busy siya. 28 paaralan ang iikutin niya ngayon. At mukhang may magandang balita po sa atin na ating butihing mayor. Good morning po, Mayor Myla Rosario Estinque. Good morning sa aking mga gwapong mga anchors dito sa Tuguegarao City. Good morning din po sa ating mga kababayan, syempre, na nakikinig at nanonood sa atin. Makasta nga umatanitam namin. Ayan, at sa tono pa lang ng inyong boses, good vibes na agad, Mayor. At syempre, unahin na muna natin kumusta na si Jolly Papa. At pagbabalik, welcome back, Jolly Papa. masayang-masaya ho tayo, no? Nakisayaw pa tayo kay Jolly Papa dahil kahit papano nadinig yung ating paghahanap kay Jolly Papa. Kaya we'd like to thank yung crew at saka yung staff at saka si Jollibee mismo dahil hand-delivered si Jolly Papa. Para po dun sa mga nagtataka, sino ba si Jolly Papa, Nung una tayong pumasok sa opisina, parang naglaan ho kami ng isang upuan o bangko, tarita, opisina as a symbol kung saan nandun dapat sana ang papa ko, Kumbaga katabi ko na tumutulong sa akin, nagigiya sa akin. So, ang sabi sa atin ng mga kasama natin, huwag mong pauupuan kasi parang symbol yan ni papa mo. So, ang nilagay natin, yung unang Jollibee mascot na doll na binigay din sa atin mismo ng Jollibee. Nung Pasko, medyo itinabi lang po natin dahil sabi natin, Santa Claus naman po yung symbol, kasi Pasko na. Nung hinahanap na ho natin si Jollibee, si Jolly Papa, ang tawag ko sa kanya, nawawala po. Kaya nung hindi ko na mahanap, talagang ipinost ko, sabi ko, nawawala si Jolly Papa. Napanood naman ng ating Jollibee dito sa Tuguegarao City, Kaya kahapon, nagdala sila, sumayaw tayo, nagpakasaya lang po tayo, good vibes lang po dahil madaming magandang balita para sa Tuguegarao City. Ayan, Kuya Munding at saka Barry, So, we're very happy that Jolly Papa is back. Salamat, Jollibee, sa pagmamahal at sa suportang ibinibigay niyo sa atin, sa ating administrasyon. Dahil sabi nga ninyo, bida ang saya, kaya masaya po kami. Bida-bida tayo ngayon dahil ang dami ho nating naiuwi na talaga naman ikagugulat ng ating mga kababayan. Unahin ko na, Kuya Munding, Barry. Alam nyo ba na halos 56 million pesos ang naiuwi natin na ipamimigay natin na tulong pinansyal sa ating mga kababayan dito sa Tuguegarao galing kay Senator Amy Marcos, kay Senator Bongo, kay DSWD Secretary Rex Gatchalian at si Senator Villar through Tatay Egay Aglipay, ganun kalaki yung i-download sa atin na pondo para po sa tulong na ibibigay sa ating mga kababayan dito sa Tuguegarao City, Karamihan ng yon ay mabibigay sa senior high school, mabibigay din po sa ating PWDs at yung iba pa pong kailangan nating pagtuunan naman ng pansin. So yan yung first good news natin. Ang second good news po natin kahapon, pumunta po sa atin ang Filipino-Chinese Chamber of Commerce at sabi nila,
mag-deliver na tayo ng bato, uumpisahan na yung 5 building o 10 classroom na hiningi mo sa iba't ibang eskwelahan dito sa Tuguegarao. Umpisahan na daw po, no, agad-agad. Habang sarado ang mga eskwela, gagawin na yung mga classrooms na yun, no? So meron sa Larian Alto, meron sa Ugak Elementary School, meron sa Katagaman Pardo, meron din tayong ilalagay sa Tagga, at yung isa pa, San Gabriel, no? So kita nyo, 10 classrooms yon na nahingi natin nung umuwi sila dito at gagawin na nila. Yung pangatlong good news naman natin, Kuya Munding at saka Bari, nanggaling lang tayo sa Manila kahapon, kauwi natin, dahil ang USAID Philippines, no, galing sa US Embassy, pumunta kami. Bibihira po yung nai-invite pumasok sa loob ng embassy. Talagang kinausap po kami ng mga Pilipinong nandun. Kasi bago tayo pumunta ng Manila, nandito na sa Tuguegarao yung USAID. Pangalawa na yan na kumpanya na nakipag-usap sa atin. Tutulungan po tayo sa solid waste management natin in line with their environmental programs, no? At saka yung pangalawa yan Geohazard International Philippines, yun sabi tayo rin po yung tutulungan, ano? So nakita ninyo, basta nakikita ng mga tao na gumagalaw tayo, positibo po yung nagiging epekto, nagbibigay po sila ng tiwala sa atin para lalo nating mapaganda ang Tuguegarao City. Masaya nga ako, no? Kahit hindi sila taga dito, talagang mahal nila tayo. Now, yung pang-apat, no? Ang dami, Bari, ang dami, Kuya Munding, no? Si Tatay Egay Aglipay, the former General, Philippine National Police Chief, no? Pinakilala po tayo sa mga BPOs. Yun pong mga call center. Dalawang grupo pinakilala sa atin. Yung pangalawa, yung sinasabi nga natin na parang construction association, meron nang nakaset na date na uuwi sa June. Dalawa ho yan na grupo, no? Na talagang nagsasabing titignan na namin ang Tuguegarao City kasi nagtataka kami. Yung last week ho, si Alorica, ang sabi niya sa akin, takang-taka kami, bakit hindi nakita ang Tuguegarao City for so long? Ngayon nagulat kami, sabi nila pagpunta namin ganito pala. So, deserve ninyo kung yung ibang medyo mas maliliit na town sa inyo ay nakakuha ng mga BPO or call centers, lalo daw dito sa Tuguegarao. Sabi ko, punta lang po kayo dahil makakapagbigay kayo ng trabaho sa amin, ano. Nauna na ang Everrise, naghanap ng 300 empleyado, at ngayon naman ang Alorica naghahanap na rin, at may papasok pang isa pang BPO at yung ating construction association na nagsasabing makikipartner sila sa atin sa TESDA at sa lokal na pamahalaan ng Tuguegarao para makapagpatayo ng isang eskwelahan na maaaring pasukan na ng mga construction workers natin, ano, parang train sila para mas maging professional ang dating, mas maayos ang magiging trabaho dahil sila na rin ang kukunin itong mga construction firms na ito na magiging trabahador nila. So from learning all the way to hiring, no, employment. So ito lang ho yung ilan sa mga balitang masaya naming ibinabalita sa inyong lahat kasi talaga naman ho, masaya kami. Tuloy-tuloy lang po yung pagbubukas natin ng mga bagong daanan. Meron ho tayong nagawa doon sa may Gosi National High School na isang maaring daanan ng mga farmers natin. At yun pong mga printer na ibinibigay namin sa mga school government leaders sa lahat ng paaralan ng high school sa Tuguegarao City para ho libre makapag-print ang ating mga anak sa kanilang mga eskwelahan. Itin-turn over na natin po isa-isa, no? So tuloy-tuloy lang yan na trabaho natin, Bari at saka Kuya Munding. At ito nga, ma'am, na talagang ngayong araw na ito ay siyempre maraming graduation at nabalitaan po natin, ma'am, 28 na paaralan ang pupuntahan mo ngayong araw. Paano ito, ma'am? Paano mo pagkakasyahin yung oras dito, ma'am? Alam mo, Bari, Kuya Munding, alam naman ninyo yan, alam yan ng mga kababayan natin. Kahit hindi nalalapit ang eleksyon, umiikot tayo. Kahit walang kampanya, umiikot tayo. Alam yan ng mga kababayan natin. Never tayong nahinto
Simula pa nung konsehal ako hanggang ngayong mayor ako, sila ho, nakikita nila tayo pag December noon, 18, 20 na lugar ang napupuntahan natin, ano. Basta sabi ko nga lang sa kanila, pasensyahan nyo na ho, drop and run tayo. Ang importante po, maipakita natin yung ating sinseridad at pagmamahal sa komunidad. Naglabasan na rin po, binigyan din po natin ng mga eskwelahan, no? Yung mga leadership, City Mayor's Excellence, Academic Excellence Award, at yung ating City Mayor's Leadership Award para doon sa ating mga nag-excel na mga estudyante sa bawat eskwelahan, ano? Parang 400 to 500 medals po yung ibinigay natin sa mga eskwelahan para kanila namang i-recognize yung ating mga students who have in their own way shined and led exemplary performances in school. So we recognize those and we are thankful for them dahil ito yung tinatawag nating next in line na. Sabi nga natin, sila na yung mga susunod, yung mga itong henerasyon na ito, sila na po yung susunod na mga magiging leaders, sila na po yung mga susunod na maging doktor, teacher, lahat o yan, sila na ho, no? Kasi tayo, tumatanda rin tayo, we also need to teach them. Meron tayong programa ginawa, May Kamustahan. Ano ba yung May Kamustahan? Sabi nga natin, na-i-launch na rin natin. Nangangamusta tayo sa mga estudyante, nangangamusta tayo sa mga teachers, sa mga paaralan, ano? At dito, naghanap tayo, sabi natin, bawat eskwelahan, 4 na kabataan na magiging little mayor sa Tuguegarao ngayong summer para maintindihan nila, makita nila kung paano ba ang pagpapatakbo sa isang gobyerno, no? So, lahat ng yan, dire-diretso lang po yung programa natin. Sunod-sunod lang po yan, wala naman pong hinto. So, 28 schools, susubukan po natin. Pag nagawa natin yan, Barry, ang galing na natin, ano? Barring any problems and any traffic, madadaanan po natin silang lahat. Nag-send na rin po tayo ng mga representatives natin upang tutukan, upang pag tayo hindi nakarating, sila naman po tatayo para sa atin na maipakita sa ating mga estudyante, sa ating mga magulang at ating mga guro na ang LGU Tuguegarao City ay buo ang suporta para sa kanila. Ma'am, maalala ko lang, ano pala yung madalas na itinatanong, madalas na ibinabahagi sa inyo ng mga concerns ng mga estudyante, mga guro, doon po sa May Kamustahan na bagong programa po ninyo, ma'am? Kasi meron din yata kayong ibinibigay ng mga sa mga kung estudyante, halimbawa, no? meron ko silang pangangailangan nila, meron yata kayong kaagad-agad na ibibigay din sa kanila. Like for example, sa Palwa, ang request nila sa atin, covered gym. So titignan na po natin yan. Yun pong sa St. Louis, nagtanong po sila ng lahat ng klaseng question, ano? Yung kanilang ilaw doon, yung street lights na, dinagdagan natin ng parang floodlights doon sa may Bartolome. Excuse me, dahil madilim daw at gabi na sila umuwi, naglagay po tayo kaagad doon ng 10 spotlights para po mas maliwanagan yung kanilang dadaanan pa uwi, no, pagkatapos ng kanilang pagpasok sa eskwela. Doon sa iba naman, no, they talked about premarital sex, HIV, vaping. I think ito yung mga napapanahon na pag-usapan sa mga kabataan dahil alam mo, open na open ang social media, hindi gaya dati na TV lang natin napapanood yung mga ganitong klaseng bagay. Ngayon po, social media is very open. Kaya ang sabi natin, pag-usapan na natin, huwag tayo mangingimi, huwag tayo mahihiya. Kailangan nating i-discuss sa kanila na mahirap yung premarital sex dahil unang-una, maaaring magkaroon ng pagbubungang hindi ka nais-nais, pwedeng mabuntis na maaga, pwedeng magkasakit, ano? So we discuss all of this kasi sabi ko nga, tinanong ko meron bang parents nyo ba diniscuss ito sa inyo? Hindi daw po. So bit-bit natin ang ating mga city health officer, bit-bit natin ang engineering, bit-bit natin ang kapulisan dahil ini-explain sa kanila kung ano yung nararapat na paraan, kung shared responsibility yan, no, for keeping you safe. And then bit-bit po din natin yung TODA presidents para i-discuss nila yung mga sinasabing overcharging, capacity, at ako mismo, idinidiscuss ko sa kanila kung ano ba yung pwede nilang gawin, no, pag may mga abusado, kung ano yung mga maaari nilang tawagang numero, binibigay natin. So these are just some of the things that we have discussed. Sa mga guro naman, syempre, natural na yung mga pangangailangan nila sa eskwela.
na kung kaya din naman natin, gaya ng mga printer, ipinibigay naman natin po kaagad, no? Hindi lahat kayang ibigay sunod-sunod at agaran. Pero yung mga kaya naman natin, pinagbibigyan na natin. So these are just the things na ginagawa sa may kamustahan. Nangangamusta tayo. Sabi ko nga, serbisyong nakikita na darama at maaasahan, dapat ang nakikita ng tao mula sa gobyerno nila. Lalabas na po yung ating mga parang billboard, no? Sabi ko na, matagal ko nang iniutos to. Medyo nawala ng ating GSO. Lahat ng ating barangay, makikita nila kung anong mga ginawa nating proyekto sa bawat barangay. May pagmamalaki ko yan, Kuya Munding, Barry. Wala tayong iniwang barangay na wala tayong proyekto. Lahat ng yan ginawa po natin sa maikling panahon na nakaupo tayo. Wala pa pong 2 taon, nagawa na ho natin ng proyekto ang bawat barangay na kinasasakupan natin. At up next, ito nga pong scholarship. Ibinigay ho natin, wala ho tayong kulay-kulay, berde o asul. Pinatawag ho natin, sabi natin, ito ho, bigyan nyo sa amin ng listahan ng mga estudyante ninyo na kinakailangan ng tulong para naman ho doon sa ibibigay ni Senator Amy, ni Senator Bongo, ni Senator Gatchalian through his brother DSWD Rex Gatchalian at syempre Senator Villar through Tatay Egay Aglipay. So meron pa ho yan, may LPGMA pa po tayo, no? Sunod-sunod lang, Kuya Barry at Kuya Munding ang trabaho natin. June 22 po, meron tayong LGBTQIA, parang babayle version LGBTQIA po. So may marcha tayo, may sayaw tayo. Sabi ho ng Kapitolyo, launching din nila ng kanilang fiesta. Sabay na daw po tayo, sama-sama. Para one Cagayan na ang makikita ng buong Cagayan at ng Tuguegarao City. Congratulations pala ma'am, kasi kinilala na naman po ang ng Department of Agriculture, ano, ang City Agriculture Office natin dahil nga po sa yung isa kayo sa LGU na naglaan ng pinakamalaking pondo para humatulungan yung sektor ng agriculture. Again, congratulations ma'am. Of course, nagpapasalamat tayo. Nahihiya nga po ako sa kanila kasi may award ding ibinigay sa atin. Hindi ho ako nakarating dahil yun nga ho, no, nagpunta tayo sa USAID. Maraming salamat sa Department of Agriculture sa iginawad po ninyong parangal sa amin at recognition. Doon po sa lahat ng efforts namin. Last week, Kuya Munding, Barry, namigay din tayo, no, galing sa Agri na mga seeds. May financial assistance din po na nakarating dahil magtatanim na, no? Taniman na kasi umulan na. Pinatawag po natin ang ating mga farmers at ibinigay po natin yung kanilang mga seeds at yung kanilang mga financial assistance. At may padating pa hong voucher ng libreng gasolina sa kanila. So, sunod-sunod ang biyaya sa Tuguegarao City. Siguro, I'd like to believe na kaya po ganyan ang nangyayari sa atin. Nakikita po nila yung ating transparency at yung ating accountability sa paggogobyerno at pamamahala ng LGU ng Tuguegarao para po sa ikabubuting lalo ng ating mga kababayan. Ayan, ma'am, Yung palang isasama ko na rin ma'am sa dito sa discussion. Yun palang mga pagbabago na gagawin nyo sa Tuguegarao City Commercial Center sapagkat mukhang tinatanggal na, papalitan na yata ng bagong elevator at escalator yung ma'am. Through your initiative na naman, ma'am. Siyempre mo, kasama mo din. Of course, natanggal na. Nakaambang na rin ng paggawa ng bagong CR dyan. Nakaambang na rin ng pagpintura sa buong mall sa pagsasaayos nito, no? So may bago na hong escalator, may bagong elevator na ilalagay dyan sa Mall of the Valley para naman po yung ating mga senior citizens, yung ating PWD, ay makaakyat na rin finally doon sa ipinagagawa natin na cultural center at local youth center ng Tuguegarao. Yung local youth center, dyan ho natin ilalagay yung mga equipment ng mga banda, no? Para yung mga musically inclined na gustong matuto, may pupuntahan na libreng magamit lang naman nila yung facility. Andyan din ho yung magiging mini museum ng Tuguegarao at malapit na ho lumabas yung ating coffee table book, yung totoo pong history ng Tuguegarao City na pina-research po natin sa mga totoong dalubhasa sa kultura at history, no? So lahat ng yan makikita natin culmination sa 420th year ng Tuguegarao Patronal Festival natin come August.
may mga pasurpresa ho tayong malalaki, masaya tong mga mangyayari sa mga darating pang buwan. So abang-abang lang yung ating mga kababayan. Ang Don Domingo Market po, 99% ng tapos. Meron lang po tayong konting kaso na inaantay pang maresolba para po magamit na rin ito ng ating mga kababayan. Pero kami po, ina-assure namin sa inyo na tuloy-tuloy lang ho ang pagtatrabaho natin. Nandyan po yung paggawa ng drainage ng LGU, nandyan po yung pagkukonkreta ng mga daanan. Sabi ko nga, siguro yun sa nagpapasalamat tayo, nagbigay din po pala ng 2.5 million or 2.1 million ang provincial government galing kay Governor Mamba para po maituloy natin yung isang medyo nabinbin nating proyekto doon sa may papuntang Chateau Lenore, no? Kasi yun, ilang taon lang talagang lubak-lubak at nakiusap ang mga residente sa atin na lagyan naman na ng semento. So, sinimentohan na po natin. Maski po yung karatig niyang kalye, sinisimentohan na po ngayon ng lokal na pamahalaan ng Tuguegarao City. Nakita niyo rin po, tinatapos na yung papuntang Katagaman, no? Yung sa may Pinakanawan, Kuya Munding, paakyat ng Katagaman Nuevo, tinatapos na rin po ang pagsesemento dyan. Tayo na po ang gumawa niyan, proyekto na po natin yan. Ano? So, we're very proud na in such a short time, nagagawa natin lahat ng ito dahil alam po natin na hindi ho tayo naghawsyaw, hindi ho tayo nagloko sa paggasta ng pondo ng bayan. Ayan. At ito na naman, no? Alam namin na marami pa kayong activity. Minuminuto lang ang diferensya, ma'am. Mensahe na lang po natin sa ating mga kababayan. At saka invitation for the People's Day on Saturday, ma'am, no? Okay. Oo. O sa Sabado, People's Day po natin, Surat Palwa Norte ba, no, kuya? Hindi ko pa nakikita yung address. Kita-kits po tayo doon. Lahat ng pumupunta sa atin, may ibinibigay pong relief packs ang ating gobyerno para po sa inyo, hindi masayang panahon nyo. Lahat ng klase ng serbisyo, nandun na po, dala natin LTO, Comelec, Kajelco, TESDA is also there. Nandun na po yan, ano. Ang LTO, nagpapasalamat tayo kay RD dahil dinala po niya doon sa Eastern Barangays. Yun pong parang nilibre nila yung sa driving at nakapag-apply po ng mga lisensya yung ating mga kababayan na nasa Eastern Barangays po. So, tanika mo ngamin nga taga Tuguegarao, ari ka mo maburong, iga kami laman tao nga gobyerno no nga masirbi tanika mo, mangaya tanika mo, na eddo kami si kamo ngamin, amuno ga paano ko na si patatrabaho tam, pare na kwan, nga si tam ngamin nakastay gaw-gawayan tam, naadyanan tam daw Tuguegarao. Mahal po namin kayo at sana po wag niyong kakalimutan, lahat po tayo ay may shared responsibility in making sure that we live better lives in our community. This is your My Mayor Myla saying a very pleasant morning to everyone. Keep safe. Medyo lumalabas po ang COVID daw. Kaya po iwas-iwasan po muna natin. Yun masyadong mga matataong lugar. Ano? Let us be healthy and be happy. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pilik po ng ating buting mayor na si Mayor Myla Rosario Tigay. Kaumunti. Yeah, sana naipresenta naman po namin sa inyo ang totoong programa, ang programang May, ano, na nakikita, nadarama at maasahan. Muli po, magandang umaga. Kita-kita po tayo ulit araw ng Miyerkules. Ayan, muli ako po si kasamang Sherry Bariwan. Magandang umaga, Cagayan. Magandang umaga, Tuguegarao City. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.